Sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay kayang intindihin o madaling intindihin dahil may mga taong entitled, may mga tao na mataas ang pride, mataas ang ego, pakiramdam nila lagi silang tama. Gaya ng ilang mga magulang na naniniwala na sila ay laging tama, kaya dapat silang respetuhin dahil sila ang parent. Pero ang tanong, yung mga ginagawa nila, yung mga pinapakita nila, karespeto ba sa tingin ng mga anak o sa tingin ng ibang tao o sa tingin ng mga tao na nakapaligid sa kanila? Kung respeto lang ang pag-uusapan, lahat tayo merong respeto. Kaya nga lang, naaapektuhan yung respeto, ina-assume agad, lalo na kung matanda na, ina-assume niya agad na kapag nagdi-disagree yung isang anak o isang tao, ay wala nang respeto sa kanya. Kaya dapat sana ihiwalay ang respeto at pag-disagree. Kung ayaw mo, pwede kang mag-disagree. Kaso sa panahon ngayon, kapag nag-disagree ka o hindi ka pumayag o hindi mo nagustuhan yung sinabi ng mga nakatatanda, ay agad sinasabi nila na wala ka ng respeto. Samantala, dapat ibahin yung respeto sa pagsabi ng hindi or hindi papayag. Kasi magkaiba talaga yun sila. Hindi pwedeng idikit yung respeto. Kasi kung respeto talaga, lahat tayo meron yan. Kaya lang na misinterpret ng mga matatanda na kapag nag-disagree yung nakakabata, sasabihin agad ng matanda ay wala ng respeto. Dito pumapasok ang mga realization na hindi porkit matanda ka na, marami ka ng alam, tama ka na, or matured ka na. At hindi rin porkit na anak ka, nakakabata ka, bata ka pa, hindi rin ibig sabihin na immature ka na. At hindi rin ibig sabihin when you say no or nag-disagree ka, ay bastos ka na. Ang growth ay hindi nakabase sa edad o sa title, kundi sa willingness na magbago at matuto. Yes, magkamag-anak tayo, magkamag-anak kayo. Kaya sana ang respeto wag idikit lagi sa usapan. Kasi yun nga, kung respeto lang at humility ang pag-uusapan, lahat tayo meron. Kaya lang, naaapektuhan lang dahil kapag nag-disagree tayo sa isang bagay na sa tingin natin ay hindi tama, ay ina-assume agad ng mga nakakatanda na wala tayong respeto. So, parents versus children, sino ba dapat ang nag-grow? May parents na hindi nag-grow kahit matanda na sila dahil nakatali sila sa mindset na ako ang matanda, ako ang magulang, ako ang tama, kaya dapat ako ang masusunod. At dahil dyan, nakakalimutan ng mga magulang at nakakatanda ang kanilang responsibility na habang lumalaki ang kanilang mga anak, dapat sila bilang matanda, bilang leader ng tahanan at pamilya, dapat sila nag-grow din sana at nagiging open-minded. Sa panahon ngayon ay mas marami na ang mga nagmamature na mga kabataan dahil
marami rin ang mga magulang na hindi nagmamature. Kaya yung mga anak nila ang pumutol ng cycle na yun. Kaya makikita mo sa bawat Pilipino, marami ang mga breadwinner, marami ang mga provider na mga anak. Makikita mo na maraming mga anak ang nag-abroad. Maraming mga anak, halos kadalasan sa panahon ngayon, mga anak na ang nagiging provider. Mga anak na ang gumawa ng responsibility ng mga magulang. Dahil ang kanilang mga magulang ay nananatili pa rin sa stage ng kanilang buhay na pagiging close-minded. At minsan, kapag hindi pa nasunod yung mga hiling nila, sila pa ang galit. Hindi nila alam yung ugat o puno bago sila nagalit. Kasi nga, close-minded sila.